Mga kapuso, konting higpit pa po ng sinturon dahil po sa lingguhang taas presyo sa langis, plano pong buhay ng ilang transport group ang kanilang petisyong taas pasahe. At bukod pa riyan, nakambaling tumaas ang singil sa tubig sa susunod na 3 buwan. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Ang dating 600 pesos na iniuwi kada araw ni Mang Henry, natapyasan na ng 100 pesos. Ang dagdag kita kasi napupunta sa walang prenong lingguhang dagdag singil sa petrolyo. Sipagtiyaga na lang po. Para sa kinabukasan ng mga bata. Kaya naman ang grupong akto, desidido ng buhay ng petisyon para sa 2 pisong dagdag singil sa pamasahe. Ayon sa DOE, bukod sa pangambang maaaring maantalang supply ng langis dahil sa namumuong tensyon sa gitnang silangan, malaki rin ang epekto ng bumababang halaga ng piso kontra dolyar. Mas malaki yung impact ng dollar change kaysa sa yung presyo mismo ng oil sa international market. Ang binibili natin ay in dollars. So kung ano yung, halimbawa lumakas yung dollar, ibig sabihin, kailangan mo ng mas maraming peso para bumili ka or bayaran mo yung binili mo in dollars. Bukod sa dagdag singil sa petrolyo, tataasin ang singil na Maynilad sa tubig sa susunod na 3 buwan dahil sa tinatawag na Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Magsisimula ang dagdag singil sa buwan ng Hulyo. Ang FCDA ay halagang binabayad sa mga foreign currency denominated loan ng mga water utility companies. Madadagdagan ang bayarin ng mga Maynilad customer ng average na 17 centavos per cubic meter. Ang kumukonsumo ng 20 cubic meters kada buwan halimbawa, tataas ang bayarin ng 1 peso and 47 centavos. Kung 30 cubic meters naman ang konsumo, madadagdagan ng 3 piso. Ang commercial customers na kumukonsumo ng 30 cubic meters kada buwan, madadagdagan ng mahigit 90 pesos. Ito ay dahil sa paghina ng piso kontra sa ibang foreign currencies dahil tulad naman ng nalalaman ninyo, no, meron tayong mga foreign loans. Magkaiba yung term nung loans natin with Manila Water, magkaiba rin yung payment schedule natin with Manila Water. So yung computation no, nagbabago between the 2 concessionaires. Pero bababa naman ang bayarin sa tubig ng mga Manila Water customers ng 58 centavos per cubic meter. Mas maliit kasi ang binabayaran nilang utang kumpara sa Maynilad. So tuwing quarter, no, every 3 months, tinitingnan natin yung palitan ng piso laban sa mga foreign currencies na ito. At kapag nagkakaroon ng appreciation yung peso, for the following quarter, nagkakaroon ng pagbaba. Bernadette Reyes, GMA News.